Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako po si Jay De La Cruz, ang magbabahagi po ng salita ng Diyos ngayong gabi. Kamusta po kayo? Kinagalak ko po na naririto tayo at sama-sama para po muling makinig at matutunan ng salita ng ating Diyos. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw nito na pinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Salamat po sa biyaya ng buhay sa pang-araw-araw namin, Panginoon. Lagi po namin kayo nakakasama sa anumang journey na namin tinatahak, Panginoon, sa mapatrabaho sa pag-aaral, sa mga negosyo, kung ano man po ang pinagdadaanan namin buhay, Panginoon. Lagi po kayo nandyan, gumagabay sa aming buhay, Panginoon. Muli, salamat po sa gabi nito. Buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, Lord, at namnamin namin ang inyong mga salita. Gabayan niyo po ako, gabayan niyo po ang bawat isa sa ngayong gabi, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Muli, magandang gabi po sa inyo. Ang topic po natin ngayon is about pagpapatuloy lang po nung Paul's journey or about sa Acts chapters. Sige po, tayo po yung magpatuloy. Yan. Kung maalala po natin, from the previous weeks, tinalakay po ng ating mga kapwa preachers na about kay Paul's missionary and journey simula Acts 13, 14 at ngayon po sa talalakayin natin ngayon ay Acts 15 at 16. Medyo mahaba po yung verses, kaya po ang ginawa na lang po natin ay sinamarize po natin yung Acts 15 at 16 to important scene kung saan yung may key point na gustong ipahiwatig ng ating Diyos o yung mga key story ng verses na yun. Sige po. Ayan. Sige po. Tayo, umpisahan po natin sa Acts 15 verses 1 to 35. Ito po, summarization na lang po nung scene nung pangyayari or pagpapatuloy nung journey ni Paul. Sabi po dito, ito po yung scene na where leaders of the early church gathering in a crowded room. There's a tension in the air. One side, some believers from Jewish background insist the Gentiles must be circumcised and follow the law of Moses to be saved. So, kung may imagine po natin, nasa isang pool room or meeting room, yung mga elders or yung mga tagaturo nun, medyo nagkakaroon ng debate kung dapat bang yung mga hentil ay sumunod sa batas ni Moses na dapat silang maging ma-circumcise para tawaging karapat-dapat. Pero on the other hand, Paul and Barnabas passionately described how God has already poured out His Spirit on the Gentiles. So, si Paul at si Barnabas pinaliwanag sa kanila kung paano or nabiyayaan na ng pagpapala ng Espiritu, ang Holy Spirit, ang mga hentil. So, medyo nagiging intense na yung debate. Sabi, the debate is intense. Then Peter stands up, his voice steady. Sabi sa niya sa Acts 15 verse 11, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved, just as they are. So, doon na natapos ang debate dahil yung mga elders na tameme na. Kasi ang punto ni Peter at buong loob niyang sinabi na we believe it through by the grace of the Lord we are saved just as they are. So pantay-pantay yung nasalba sa through the grace of our Lord. So parang ang lesson na pinapaliwanag sa atin dito is a decision is made, salvation by grace through faith, nothing more, nothing less. So by faith, hindi dahil pag sinabi
ng iba na kung hindi ka circumcised, hindi ka Kristiyano, hindi ka karapat-dapat para kay Kristo, hindi ganoon. Pero through faith, we are saved. Nothing more, nothing less. Circumcision doesn't matter for salvation. Walang kinalaman yun sa kaligtasan na binigay sa atin ni Kristo. What matters is faith in Jesus. So, yun po yung pinaka-highlight ng summarization ng Acts 15, 1 verse 35. Sige po, next po. Sabi naman sa Acts 15, 36 to 41 or quote title natin, The Gospel Forms New Partnership. So, makita natin dun sa title, quote title natin na Forms a New Partnership. Sige, ito naman yung scene after nung counseling or yung mga debates dun sa room. After the council, Paul suggests to Barnabas, let's go back to and visit the brothers and sisters in every city we preach. So, si Paul, inaya niya si Barnabas na bumalik dun sa mga syudad na kung saan bisitahin muli yung mga brothers and sisters nila in faith na bisitahin muli. Barnabas agrees but wants to take Mark again. Paul refuses, remembering how Mark deserted them before. The disagreement grows sharp. So, pumayag naman si Barnabas sa alok ni Paul na bumalik sa mga syudad, pero gusto ni Barnabas na isama si Mark. Pero yung scene na yun, Paul refuses. Remember, naalala niya kasi kung paano ni Mark na para bang deserted them or tinakasan or iniwan sila noon. So nagkaroon ng si Paul and Barnabas nagkaroon ng disagreement, hindi sila nagkasundo. Kaya ang napagkasunduan is mag-part ways. So imagine natin yung scene na two close brothers in Christ who has paid persecution together, now parting ways. So sa dami nilang pinagdaanan na magkasama, they felt brothers in Christ. Ngayon they are parting ways. So dahil sa isang disagreement, Barnabas takes Mark and sails to Cyprus. Paul chooses Silas and set out. So nagkaroon ng partition or nagkaroon ng panibagong kanya-kanyang grupo. Si Barnabas kasama si Mark papuntang Cyprus, si Paul naman kasama si Silas at sila naman bumukod ng ibang lugar na pupuntahan. So ang makikita natin dito yung akala nating division or kasiraan ng isang brotherhood, instead akala natin disadvantage, pero yung plan pala ni Lord is more on advantage kasi imagine natin from isang grupo na nagpi-preach sa isang lugar, city to city, one at a time. Ngayon dalawang grupo na sila na nagpupunta sa iba't ibang lugar para magbahagi ng salita ng Diyos. So one becomes two group para mas mapabilis yung or mas lumaganap kaagad-agad ang magandang balita. So nakikita natin yung plan behind it is from God. So alam natin no even our disagreements sa ating mga tao cannot stop God's mission. He can turn separation into expansion. So yung mga sin sa buhay natin, akala natin problema o katapusan na, ayun pala yung simula ng pagbukas ng magandang plano para sa atin ng ating Panginoon. Sige po. Next. The Gospel Open Hearts. So, ito naman po sa Acts 16 verse 13 to 15. So, Open Hearts, yung quote title.
So, ang main character point natin dito is si Paul. When Paul and his team, or sila Silas, head outside the city gates to a riverbank. So, lumabas sila ng city, pumunta ng ilog, riverbank, where a small group of women gather for prayer. So, nadatnan nila isang ang grupo ng mga kababaihan na are in praying stand. So, among them is Lydia, a woman named Lydia of influence, a merchant of purple cloth. She listens to si Lydia is a worshipper of God, but nandun na siya, nananampalataya na siya sa ating Panginoon, pero may kulang. Hindi pa niya nakikilala si Jesus, or missing pa sa kanya si Jesus. So, while Paul shares the good news of Jesus, his cross, his resurrection, his offer, and forgiveness. So, ito yung time na nag-share naman si Paul dun sa grupo, kay Lydia, a woman of influence, a merchant of purple cloth. Agad-agad naman na inaccept or na-open yung heart ni Lydia towards dun sa mga preaching ni Paul. Sabi, and then quietly something divine happened. So, makita natin yung power and how powerful God can open hearts. So, sabi sa Bible, the Lord opened her heart. Her eyes lit up with faith. She and her household are baptized right there by the riverbank. So, on the spot sa preaching ni Paul, nabuksan yung sa presence ng ating Panginoon, nabuksan yung puso niya na si Jesus ang ating Diyos na tagapagligtas. So, sa sobrang saya niya at ang buong household niya ay nabaptize at na-bless, she insists to come and stay at my home. So, inaya niya sila, Paul and ang kanyang grupo na i-treat as a guest dun sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan. So, ang lesson nun is, actually, si Lydia is the first European Christian, but a businesswoman kneeling by the water. The gospel begins in Europe with an open heart. So, makita natin at si Lydia yung first European Christian ng time na yun. Next po is highlight numbers nito is sa Acts 16 verse 16 to 18, or ang quote verse natin is the gospel break chains. So, ito naman po yung scene na continue days later during journey nila Paul at Silas, or they went to a prayer, but a slave girl began to follow them. So, imagine natin na habang patuloy lang yung pag-preaching journey nila Paul and Silas, biglang may sumunod na babae sa kanila. At hindi lang basta babae. Dahil everywhere Paul went, this girl screamed, "These men are servants of the God Most High." Though, totoo naman yung sinasabi or sinisigaw ng slave girl, but it was kind of may makikita na mapapansin sa kanya yung pagka may kakaiba sa kanya, or may something demonic. She wasn't just shouting, she was tormented, possessed by a spirit of fortune telling. So, parang imagine niyo yung babae na medyo may pagkabaliw, pero at nanghuhula siya or nagpo-fortune tell siya. At meron din namang mga taong behind sa kanya na nananamantala na ginagamit yung slave girl para pagkakitaan, kasi nga
may yung babae is nagpo-fortune telling or nanghuhula. So pinagkakakitaan siya ng ibang tao, treating her like a property. After days, dahil hindi nga sila nilulubayan ng slaver, sila Paul and Silas, medyo napuno na sila Paul at it Paul turned and with authority said, sabi niya sa Acts 16 verse 18, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." So instantly after nung binitawan na praise ni Paul na yon, the demonic possessed girl leave her immediately. So agad-agad nabuksan yung nakakawala yung slave girl dun sa pagiging possessed. So nagkaroon na siya ng kamalayan. Immediately the bad spirit left her. The girl was free, but her masters or yung mga nananamantala sa kanyang master na pinagkakitaan siya, syempre yung mga na-furious kasi pinagaling yung or nakalaya yung pinagkakakitaan nila, or nawala kasi din yung income nila. So ang lesson din na pinapakita sa atin dito na we see that the gospel doesn't just save souls, but it challenges systems of exploitation, sets captives free. So hindi lang nakakasalba ng soul or ng ating mga kaluluwa, pero ini-exploit din or sinisiwalat din yung mga maling or mga hindi tamang gawain, tulad nung mga master nung slave na ginagamit siya para pagkakitaan. Yan po. Next story. So continuation, Acts 16 verse 22 to 25. Ang quote title natin is "The Gospel Sustains Us in Suffering." So syempre ito yung actually karuktong ng slave girl na dahil furious o galit na galit yung mga masters nung slave girl, sinuplong sila sa mga authority, sila Paul and Silas, at para bang pinagkaisahan sila or kinuha sila ng mga chismis para magalit sa kanila yung mga crowd and authorities. So what happens, Paul and Silas were beaten, dragged before the authorities, were thrown into inner prison. Their feet were fastened in stocks. So kinulong sila, binugbog ng mga otoridad, ng mga taong siniraan ng mga masters ng slave girl, at kinulong sila Paul at Silas, at nilagyan ng chain yung kanilang mga paa para hindi makatakas. So ito naman yung scene na nakakulong sila Paul and Silas na. Pero instead of Paul and Silas curses or questioning God or Jesus why kung bakit nangyayari sa kanila, instead of curses, they sing hymns, rise. Instead of groans or umiyak sila or humagulgol sila, they prayers in echo. So instead na magsisi sila sa mga or sisihin nila ang Panginoon sa mga nangyayari, instead they praise Him even more, and prayers echo dun sa kulungan. The other prisoners leaning forward in the shadows, listening to the songs of hope and faith. So makikita natin yung scene na habang nagpupuri at nagpapasalamat sila, Paul and Silas, yung mga kapwa nilang inmate nila or yung mga nakakulong din yun na nakakakinig ng papapuri, napibless din sila. Yung mga dating preso na
na napagtibay na ng kanilang mga krimen na gawa, inapalambot ang mga puso nila at unti-unting to turn into in faith kay Jesus. Then you see then suddenly the ground trembles, an earthquake shakes the foundation of the prison, iron doors swings open, chains fall loose, dust fills in the air, freedom is just a step away. So by there, the power of God is saving them. So nagkaroon ng earthquake dun sa lugar or dun sa kulungan na yung foundation ng mismong preso ay nayanig, yung mga pinto nabuksan, yung mga kadena nagkalasan, kasi mga alikabok na napuno ang kwarto or yung room, ang selda nila. At ang freedom is just one step away. So pwede na silang umalis or tumakas, makalaya. Ang lesson natin dito is worship invites the presence of God in power. So sobrang halaga or makita natin importance or how powerful worshiping God in praise, by singing or by doing hymns and by praying loudly sa ating Panginoon. So makikita natin dito yung resulta nun is God showing His power to us. So yun po. Next story. The gospel saves the lost. So ang highlight verse dito is Acts 16 verse 26 to 34. So saves the lost. So continuation pa rin po nung pagkakakulong nila Paul and Silas. So after nung mabuksan na magkalasan yung mga kadena, mabuksan yung mga minto, pwede nang tumakas or malis yung mga preso. The jailer woke up. So yung bantay or yung parang police na yung warden na nagbabantay sa mga preso saw the doors open and thought or akala niya the worse his prisoners fled. So akala niya may nakatakas dun sa mga preso or sa mga inmate, knowing na Roman law would execute him for failure. He drew his sword and about to take his own life. So akala niya kasi nagising siya, nalimpungatan siya, nakita niya na nakabukas yung mga pinto, natanggal yung mga kadena, akala niya may tumakas dun sa preso niya. Kaya dahil sa Roman law, akala kapag may failure to do his duty, it means execution for him or papatayin siya dahil hindi niya nagawa ng tama yung trabaho niya. So dahil na rin sa sobrang kahihiyan. But Paul cried out, or sumigaw si Paul na, don't harm yourself, we are all here. So sabi ni Paul, wag mong pagtangkaan ng iyong buhay, nandito kami lahat, walang tumakas sa amin, walang umalis. Trembling or nangangatog-ngatog pa yung jailer, the jailer rushed in with torch or hawak niya yung ilaw niya. He fell before Paul and Silas and asking. So may imagine natin na nangangatog-ngatog pa, nagte-tremble yung warden or yung jailer. Napaluhod siya sa harap ni Paul and Silas at sinabi niyang, Sirs, what must I do to be saved? So in the spot, naramdaman niya or yung presensya ng nabuhay ang ating Diyos, at naramdaman niya na yung pagpapala na pwedeng or pagbagong buhay na pwedeng na kanyang matamasa through Christ. So that night, ng night na yon, in the same prison where Paul and Silas were chained, the jailer, his whole household or yung kanyang pamilya,
believe in Jesus. They wash the apostles' wounds dahil tinarato pa niya ng mabuti. Ngayon sila Paul and Silas, pinagasan niya ang kanilang mga sugat, pinagaling, at binigyan ng shared a meal and with the joy. So nakita natin yung from beating Paul and Silas and turn the tables into treating them as a brothers in faith. So lesson: the man who once locked Paul in chains was now free in Christ. So yung dating kaaway or enemy ay ngayong kakampi mo na, kasama, or brothers in Christ na rin. So nakita na how powerful the gospel and or presence ni God and worshiping God and sharing His word. So yun lamang po ang summarization or key stories ng Acts 15 to 16. Siguro po maiwan ko na lang po yung quotes or key points. It's the same gospel that shook Philippi can shake our lives today. So kung ano yung nagawa noon ng ating Panginoon sa Philippi during their time can shake as well, kung kayang gawin rin sa buhay natin ngayon, sa mundo natin ngayon. Basta we have the faith through Christ. Kung if you are searching, He will open your heart. So if you are lost as well, He will save you. If you are bound, He will set you free. So kung ikaw ay pakiramdam mo ay nakakulong ka or may problema kang if you are suffering, He will sustain you as well. If you are lost, He will save you. So it's all in the gospel of Christ. So it's all in the Bible. So we all need to embrace it. So yun lamang po ang ating preaching for today. Sana po ay may napulot at may natutunan po tayo sa preaching natin ngayong gabi, kahit alam natin na basic lamang, pero may malaking impact pa rin nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sige po, tayo po bago po tayo mag-iwalay, tayo muna manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob sa aking Panginoon. Salamat po sa biyaya, Panginoon, ng buhay namin, Panginoon, sa lahat po, sa kahit anong pagsubok po na aming pinagdaraanan, Lord, sa anumang journey na nagaganap sa aming buhay, Panginoon. Lagi po kayo nandiyan, Lord, gumagawa po kayo ng miracles, Lord. Pinapakita niyo po ang inyong kapangyarihan, binibless niyo po kami, ginagamit po kayo ng tao para po i-bless ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Pinagdarasal ko po ang bawat isa, ang aming church, Lord, aming mga church leaders, Lord, and members, Lord, patuloy pong lumaganap ang pananampalataya sa bawat isa, Panginoon, at lumaganap pa sa bawat isa ng tao sa mundong ito ang inyong pagmamahal, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. In Jesus' name, Amen.